Praise Jesus. Good morning mga kapatid. Ito po ang bawat isa. And I do believe po na pinagkapala po kayo ng Panginoon at napakadami niyo po mga testimonies. Keep on testifying the goodness of God sa inyong mga buhay mga kapatid. Okay? So this morning po, let me share my screen muna. Okay, Kita niyo po ba ang aking screen? Ano pong topic natin ngayon? Yun. So yun po yung topic natin ngayon. The Ministry of Angels. Ayun, pwede pala mapalaki, no? Full screen niyo po mga kapatid. At sinend ko po sa inyo yung link. Copy and paste niyo po yan sa inyong mga browser para rin po ma-save nyo, pwede nyo i-check at habang nakikinig po tayo, pwede nating i-check yan sa ating mga cellphone. Okay? Pasend na lang po ulit yung mga link kung sino po nakakuha. Nasa group chat po yan. Okay, the Ministry of Angels. Usapan na po natin, no, kung bakit may angels, purpose nila, anong gagawin natin sa mga angels. Let's pray muna. Father in heaven, in the name of Jesus, God, thank you, Spirit. Teach us the word of God, the truth, transform us. God, thank you for your wisdom. Let us see the truth, God, about angels. God, we believe that there are angels right now. They are moving. They are ministering to us, God. In Jesus' mighty name, amen and amen. Ministry of Angels. Napaka-exciting ng angels. Mga kapatid, totoo po mga angels. Sila po ay pwedeng magpakita, okay? At pwedeng may sabihin. At biblical po sila mga kapatid, okay? So ano nga po ba ibig sabihin ng angel? The word angel in the Bible is translated from the Hebrew word malak, okay? And the Greek word angelos. Isa lang po meaning yan, messenger. They are being sent bring message kung kanino man ibang recipient nun. Kung babasahin natin, Old Testament, New Testament, ang primary um, role or job description ng angel, sila po ay pinapadala ng Diyos para magdala ng mensahe. Okay? They are not teaching people. Hindi po sila nagdadala ng teaching. Kung ano po ang eksaktong words or message na gustong parating ng Panginoon, ayun po dadala ng mga. Okay? Ito po ay isa sa mga classical examples po sa Old Testament. Sa Book of Daniel chapter 10 verses 10 through 15. Okay? Babasahin natin yan. Nakakita si Prophet Daniel ng vision. Okay, nag-fasting siya ng 21 days, tumagal, at merong angel na bumaba. Ito yung sabi ng angel sa kanya. Okay? So, babasahin natin yan. An angel speaks to Daniel. Okay? May mensaheng pinadala ang Diyos kay Daniel sa magitan ng angel. At basahin nyo na lang po yung mga kapatid na yung Daniel chapter 10 verses 10 to 15. Okay, patungkol po yan sa meaning ng vision na nakita niya. Patungkol din po yan sa future events patungkol sa Israel. Okay? So, dito po sa kwento na to, messenger po ang malak or angel. At isa sa mga classical examples po, familiar po ba kayo dito? Luke chapter 2 verses 8 through 15. Ito yung may mga shepherd. Okay? And then may nakita silang mga angels. Okay? At nagbalita na pinanganak na nga po, okay, si Jesus Christ. So, ang ginawa ng mga shepherd na to, pinuntahan nila si Jesus Christ doon sa Bethlehem. Hark the herald angels sing. Alam niyo yun? Dito kinuha yun eh, no? Na nagdadala ng balita. So the angels were praising. Okay? They were praising, they were proclaiming, they were declaring the birth of Jesus Christ.
Okay? So makita nito yung angelos ay isang messenger. Alright? So ayun po yung pinaka-nature ng angel. Malak, angelos, okay? Isa lang po meaning niyan, messenger. Okay? May quiz po tayo mamaya, no? 1 to 50. Okay, move on po tayo. Who created angels? Of course, si God lang yan. God created angels. Wala pong ibang nag-create sa mga angels at hindi rin po ang angels mismo ang nag-create sa sarili nila. Okay? Nag-iisa lang po nag-create sa kanila ay ang Diyos na nag-create din sa atin. Okay? Angels have not always existed. According to the scripture, they are part of the universe God created. So mababasa natin yan dito sa Nehemiah chapter 9 verse 6. You are the Lord, you alone. You have made heaven and the heaven of heavens with all their hosts, and the host of heaven worships you. So yung hosts or yung army na nire-refer po dito, sila po yung mga angels, mga kapatid. Okay? So sinabi sa Nehemiah chapter 9 verse 6 na nilikha ng Panginoon ng universe, nilikha ng Panginoon ng lahat, including the hosts or the armies of angels. Maliwanag po mga kapatid. Angels were created by God. Amen? In the New Testament, okay, ito rin po ay ina-affirm ni Apostle Paul sa New Testament. Siya po ang sumulat ng Book of Colossians. Sabi sa Book of Colossians chapter 1 verse 16, okay, all visible and invisibles were created by God. Okay? Whether thrones or dominions or principalities or authorities, lahat po sila ay nilikha ng Diyos. Okay, including angels. So the Bible itself, okay, it's telling us that God created angels. Yan. Amen? Okay. Different types of angels. May idea na po ba kayo yung mga different types of angels? Kung magbabasa kayo ng mga books o mag-aaral kayo ng about sa angels, possibly marami kayong may encounter na mga names or mga iba't ibang uri ng angels. Pero ngayon bibigyan ko lang kayo ng biblical, okay? Let me say biblical yung nasa Bible. Okay? Unang-una, seraphim. The seraphim are only mentioned once in the Bible. Mabasa natin yan sa Isaiah 6 verse 3. Ito po ay uri ng anghel, yung seraphim. Kung ano nakita nyo sa picture, kita nyo yung picture na yan, ganyan po ang seraphim, okay? Marami siyang mga mata. Ooh. Kaya pag makakita ka ng seraphim, talagang mahihimatay ka. Kaya nga kung babasahin nyo sa Old Testament, pag nakakita sila ng angel or presence of the Lord, talagang nahihimatay sila. Okay? Pwede sila matakot. Pero kung makita ng anghel na ganito, seraphim, matatakot din ako eh. So yung seraphim po, maraming mga mata yan mga kapatid. Okay? Nakakatakot talaga at malaki yan. So they are um, proclaiming, Holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. So they are continually worshiping the Lord. Malapit po sila sa trono ng Diyos. They are proclaiming, Holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Wow! Ayun yun. Sino po nakakita sa inyo ng seraphim? Meron po ba? Magtaas lang po ng kamay. Okay, wala pa. Balitaan niyo ako pag nakakita ka ng seraphim, mga kapatid. Oh. Next. Okay, another type of angel. By the way, yung seraphim ay plural po yan. Seraph yung noun. Okay? Then cherub ang isa, pag marami, cherubim, okay? Cherubim are mentioned in several places throughout the scripture. So, ilang beses po nabanggit, maraming beses po nabanggit ang term na cherubim po sa Bible, okay? Isa po dyan ay ang Genesis chapter 3 verse 24. Sabi dito, cherubims, they are guarding the entrance to the Garden of Eden. Okay? Sila po ay nagbabantay. Diba, naalala nyo nung pinalayas ang tao, si Adan at si Eva,
may nilagay si Lord na anghel. Ayun po ay cherubim po, no? Andun po nagbabantay yun. At sabi sa Exodus 25:22, na yung Ark of the Covenant, meron po doon na nakalagay na golden figures of cherubim. Ganun po siya. At ang itsura po ng cherubim po, according to Prophet Ezekiel, ito po ay may itsurang anghel, agila, leon, at tao. Okay? May apat na faces po, may apat na mukha po yan, mga kapatid. Sino na po nakakita sa inyo ng cherubim? Mali po yung nakita nyo sa, nung bata kasi akala ko yung cherubim yung ano, yung maliit, yung baby angel na may ano. Hindi po cherub yun mga kapatid, no? Okay? Ang cherubim po nakakatakot. Makakita ka ng ganyan sa bahay mo, no? Nagpakilala, ako ay cherubim, no? Makita mo yung ganun, talagang himatayin ka, no? Kung makakita po kayo ng ganyan, sabihin nyo rin po sa akin, Yan. Another type of an angel, archangels. Familiar po tayo dito mga kapatid. Okay? So, sila po yung mga high-ranking angels. Pag sabing arch, from its root word arche, sa Greek word arche po, ibig sabihin yan ay firsts. Okay? High-ranking. Ayun po ibig sabihin yan. Ang Greek term po ng archangels ay archangelos. Sabihin ng chief angel, principal angel, mataas po siya. At makita naman natin, kilalang-kilala natin yan, si Archangel Michael and Gabriel po. Okay? Merong nag-iibang nagasabi, kung magawasa po kayo ng Apocrypha, sa Apocrypha po, merong Raphael. Siya daw yung anghel ng kagalingan from the name Rapha. Na-encounter niyo na po ba yun? Raphael? Okay? At meron pa, ano ba yung, may isa pa eh. Basta kung babasahin, Uriel, isang name, okay? Yung Apocrypha po, sila po yung Bible po ng Katoliko. Kaya makapal yung Bible nila. Pero hindi po siya kasama sa canon of scripture or sa Bible natin. Kasi may mga discrepancies po doon. Kagaya ng ano, ano ba yan? Yung gitna, imperno, langit. Tagdan? Yung gitna. Di ba, imperno, tas langit may gitna. Ayun, purgatorio. Doon din yung natagpuan yun mga kapatid. Okay, yung gitna. Kaya, hindi po yan naprobahan sa canon of scripture, yung Apocrypha. Okay? So sila po yung mga archangels na natin, Michael and Gabriel. Sino po sa inyo dito ang na-encounter na si Archangel Michael? Mamaya pwede kayo mag-share, no? Kung may mga na-encounters kayong angels. Okay? Sino sa inyo dito ang na-encounter na si Archangel Gabriel? May mga ganyan pong tao, no? I've heard a lot of stories, okay, na na-encounter din nila si Michael, nakausap din nila si Michael, nakausap din nila si Gabriel, nakakita daw sila ng cherubim, nakakita daw sila ng I've heard a lot of stories, okay, from different people, okay, mga friends ko sa online, sa personal, marami sila mga kwento. Okay. Parang ang sarap magbasa ng chat. Tignan ko yung chat niya. Wait lang Okay. Yon, si Michael V daw na-encounter na. Michael V di ko pa nakita eh. Okay. Alright. By the way, if you have questions, pwede po kayo mag-raise hand, pwede po kayo mag-unmute. Kung meron po kayong clarifications, pwede po kayong mag-unmute agad, okay? Huwag po kayo maya magtanong, pwede nyo po kung, Kuya Reggie, pa-stop nga po, ano po, yun, clarify nyo po yung mga kapatid, no? Pero kung naiya naman kayong mag-interrupt sa akin, mamaya pwede po kayong magtanong po. Ipon nyo na po yung tanong niya mga kapatid. Okay? About po sa angels yung pinag-usapan natin. Alright? Another type is living creatures. Okay? Itong living creatures, may itsura ng ox, itsura ng tao, itsura ng leon. Okay? So ito po yung sinabi sa Book of Ezekiel and Book of Revelation. Okay? At marami rin po itong wings. May mga nababasa ako sa Facebook, wala daw pakpak ang anghel. Ilang beses po binanggit sa Bible yan, may mga pakpak po yung anghel. May nagsabi pa nga sa akin,
wala daw pakpak ang anghel, wala daw mabasa sa Bible. Maliwanag po 'yun sa Bible po, mayroon po mga anghel na may pakpak. One time kasi meron nag-share sa akin, um, meron daw siya nakitang pakpak. So, me personally, hindi pa ako nakakita ng pakpak ng anghel at hindi ko alam texture, hindi ko alam yung description ng pakpak ng anghel. Basta sinabi ng Bible, they have wings. Alright? Sino pa sa inyo dito ang nakakita ng pakpak ng anghel? Meron na ba? Okay. Kung nakakita na kayo ng pakpak ng anghel, papicturean po at patingin po sa akin na. Alright. Okay, another type is angel. Ito po yung most common na na-encounter natin mga kapatid. Ito po yung katabi mo lang ngayon. Alright? Yes, katabi mo lang 'to mga kapatid. Ito yung 'pag nagwo-worship ka, 'pag umiiyak ka sa Panginoon, sila po yung nagmi-minister sa atin. Sila po yung pinadala ng Panginoon. They are agents of God. Okay, dala-dala yung mga task para ma-work out kung ano yung plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay? We have angels po mga kapatid. May tanong po ba kayo dito mga kapatid sa part na 'to? Okay. Wala pa mang tatanong sa akin ha, kung sinong anghel po yung kasama ninyo 'no? Okay. Alright. Wala na. Ito, medyo mahaba-haba 'to, Biblical facts about angels. Alright? Ito po ay hindi teorya. Ito po ay hindi experience outside the Bible. Ito po ay biblical, okay? Bible-based po yung mga facts na ito, mga kapatid. Alright? Ready na po ba? Marami to mga kapatid, no? Yan. Dami niyan. Ilang slides yan. Alright. Number one, angels are spiritual beings. Okay? Sabi sa Hebrews 1:14, they are ministering spirits sent out to serve for the sake of those who are to inherit salvation. So wala po siyang, hindi po siya kagaya natin na may body. Sila po ay spirit beings. Okay? Sila po ay parang hangin, ganun. Ulitin ko po, sila po ay spirit beings. Sila po ay walang human form. Pero, pwede silang mag-anyong tao. Pero hindi po yun yung pinaka-primary um, form nila. Sila po ay spirit being. Maliwanag po ba mga kapatid? Okay? May nakita nga ako sa itong relihiyon na to. Ah, kilala niyo itong relihiyon na to, nakalimutan ko lang. Yung ministro daw nila, o pastor, daw, anghel daw na pinadala ng Panginoon. Okay. Ang anghel po hindi po in human form, okay? I mean, wala siyang body form. Maliwanag po ba mga kapatid? Number two, angels are numerous. They are countless. Sabi sa Revelation 5:11, sabi nga dito, myriads. I'm sorry? Sure po. Ah, okay. Okay. Um, Subject yan sa ano eh. Teka lang. Doctrine of demons, no? Separate subject siya pero sige. Sabi yan sa Genesis chapter 6 verse 4, I believe, or 4:6. Tingnan ko muna yung Bible. Hold on. Nephilim. Yung Nephilim ay yung bunga. Okay? Kasi may binabanggit na sons of God, then sons of men. Ayun po yung sabi sa ayun. Genesis chapter 6 verses 1 through 4.
para yung eksaktong text po, no? Pero yung pinaka-exact, I mean, yung specific po na verse just is verse 4. So ito po yung nakipagsiping daw po yung sons of God and daughters of men. Okay, may nagsasabi, right? Again, iba-iba yung views dito mga kapatid. May nagsasabi na yung sons of God, okay, sila daw po ay nakipagsiping sa daughters of men. So, itong mga sons of God na to, ito daw po ay mga, ano yun, fallen angels daw, right? Kaya yung bunga nila, Nephilim. So, yung Nephilim daw, half human, half demons, right? So, ayun yung isang view. May isang view naman na yung mga sons of God na to, sila po yung malalaki, giants. So, nung nakipagsiping na po, nakaproduce sila ng mga Nephilim. So, yung mga Nephilim po ay tao 100%, walang halong spirito. Tinawag silang Nephilim that time kasi mga giant sila, mighty men, kaya mga famous, mga gano'n, malalakas sila. So, ayun po yung inaano nila. Pinag-aralan ko yung Nephilim dati pero hindi ako naengganyo kasi wala naman ako makukuha diyan. Hindi ko naman siya ma-apply sa deliverance. Okay? Eh, actually, may mga deliverance ministers na tuturo nila Nephilim. And I don't think na para sa akin naman, hindi siya necessary. Why? Kasi unang-una, we cannot see it in the immediate context kung ano talaga meaning ng Nephilim. Alright? At since demons are spirits, okay, they don't have human form o body form. So, paano magpo-produce ng ano yun? Ang kilala ko lang, in my opinion lang mga kapatid ang kilala ko lang na ang kayang magbuntis na espiritu ay si Holy Spirit. 'Di ba? Si Holy Spirit lang kayang bigyan ng ano conception sa kay Mary, 'di ba? Right? So, iba-ibang views diyan mga kapatid. Iba nga gumagamit pa ng ano Book of Enoch. Yung Enoch na namatay sa Bible na ni-rapture, magamit pa sila ng ganun. Okay? Para i-justify nila yung view nila sa mga Nephilim. May book pong Enoch pero hindi siya sinama sa canon of scripture. Pero dun sila kumukuha ng reference po. Again, outside of the 66 books to, so hindi siya reliable. Alright? It's just in my opinion. Again, wala masama kung maniniwala kayo na sila po ay mga kalahating demonyo tao. Okay? If it's your argument. Okay? Ayun lang naman mga kapatid. Bet ano ba yung paniniwala mo doon, F? Babalik ko nga sa'yo. F, ibabalik ko sa'yo, F. Ano yung view mo doon? Ayun na lang. Wala sa F bigla. Wala siya na. O di, naririnig niyo ba ako mga kapatid? O okay na wala? Okay na, iririnig na lang ako. Ayun. Pero kung ako tatanungin niyo kung ano yung mas paniniwala ko doon, I don't think na they are half demons o evil spirit and half human. I don't think. Okay? Si Holy Spirit lang kayang gumawa nun. Yung ginawa niyang kay Mary kay lang si Jesus. Alright, let's move on. Angels worship God. Okay? Sila po ay nag-worship sa Panginoon. Ito yung biblical facts na nung nag-aral ako ng angel, ito lang. Actually, tinuro ko na to mga 2 or 3 years ago. Pero ni-refresh ko yung mind ko dito. Nag-aral ako ulit. May natagpuan ako eh. Um, yung angels po, okay, in the Bible, from Genesis to Revelation, hindi po sila kumakanta. I was thinking na yung mga angels po sa Bible I mean yung word na angels are singing. Yung term, yung very explicit, very clear, sinasabi sa Bible na angels are singing, wala po sa Bible 'yan.
walang sinabi ang Bible na angels are singing. Pero wala ring sinabi ang Bible na hindi sila kumakanta. Okay? So, pwedeng kumakanta sila, pero, alright, pwedeng kumakanta. Pero kung biblical base po tayo, okay, inside of the Bible, never silang na-record ng Bible, never nasulat ng Bible na kumanta sila. Kung makikita nyo sa Bible yung they were praising God, yung praise kasi na yan mga kapatid, hindi siya singing. Ibig sabihin lang yan to say or to declare. Wala siyang pag-awit. Alright? At meron pong Bible verse sa Book of Psalm, ang English translation is the angels sang or kumakanta. Pero hindi po talaga sa kumakanta. Kung titingnan yung original Hebrew word doon, ang ginamit po doon ay say or proclaim. Ayun lang naman yung biblical fact, no? Okay, na kung share sa inyo. Sa Bible po, wala po tayong makikita na ang anghel po ay kumakanta. Pero I do believe in my personal, no, na possible kumakanta sila. Pero it's up to you mga kapatid. Right? Ayun lang naman. They worship God. When we say worship, praise, okay, they serve God, they proclaiming, they are saying, holy, holy. Yung sinabi sa Isaiah, God is holy, holy, holy. Hindi sila kumakanta doon. They are just proclaiming God is holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy. Paulit-ulit. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Nung pakita sila sa mga shepherds sa Luke chapter 2, hindi sila kumakanta. Alright? Sila po ay nagpo-proclaim. They are proclaiming the birth of Jesus Christ. Cookies. Nung sa Revelation, okay, hindi po sila kumakanta doon. They are proclaiming. Okay? Ganun po mga kapatid. Okay. Dahil pa pala nito. Angels serve God purposes. So Luke chapter 1, 26-38, Psalm 91, then Revelation 7. Sila po ay naglilingkod sa Diyos for a purpose. Okay? Next. Yan. Angels are present in the end time events. So makikita po natin sila sa end time events. Sabi sa Matthew 24, sila po yung magagather ng mga sheep at goats. Okay? Isa-separate nila yon. At sabi sa Revelation chapter 20, verses 1 to 3, ang angel din po ang magkukulong, okay? Sa final battle, sila po yung magkukulong na kay Satan at sa mga Alright. And then another one is angels rejoice in God's work. So natutuwa ang mga anghel. Okay? Nung sinilang ang Panginoong Hesus, tuwang-tuwa ang mga anghel. At meron din pong Bible verse na the heavens are rejoicing pag may mga naliligtas. Amen? Sa bang book yun? Book of James ata yun? Or Timothy ba? Basta nasa New Testament, okay? They are rejoicing mga kapatid. Okay? So sa tuwing nag-evangelize tayo, may na-soul win tayo, yung mga anghel po tuwang-tuwa. Okay? So, another one is, angels are not omniscient. When you say omniscient, all-knowing. Okay? Hindi nila alam lahat. Okay? Sabi yan sa 1 Peter chapter 1 verse 12, okay, hindi nila alam lahat. Okay? Angels can appear in human form. Ito yung sabi ko kanina. Hebrews 13:2, sabi nga dito, do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing some people have shown hospitality to angels without knowing it. So may mga tao noong unang panahon, okay, nagwe-welcome sila ng mga ano mo yun, stranger, maybe palube o kaya traveler, pero hindi nila alam mga anghel pala yun. Okay? I've heard a lot of stories, testimony from different people na may ganito silang mga experiences na anghel. Okay? Pwedeng ganito mga kapatid na. Halimbawa, pumunta kayo sa isang lugar, then kulang pera ninyo halimbawa. Nagkataon, kulang pera nyo, din kulang pamasahe ninyo, tapos wala, di ka naman nanghihingi ng pera, pero may nagtapik sa'yo, binigyan ka ng pera. Alright, that could be an angel. Pwedeng angel po yun.
Kaya tumulong sa'yo halimbawa, alright, puwedeng angel po 'yan mga kapatid, okey? Saan niyo naka-experience ng ganyan? Ha? Okey, next. Angels are involved in spiritual warfare, ayun. Since they are part of, uh, authorities and principalities, kasama po sa spiritual warfare ang mga anghel. Kaya sa tuwi pong nag-i-spiritual warfare tayo, nakikipaglaban po tayo in the spirit, kasama po natin ang mga anghel ng Panginoon, okay? Kasama po natin sila. Eh? Next, angels are sent to minister to believers. Itong point na 'to, napakahabang subject na 'to, 'no? Sabi sa Hebrews chapter 1 verse 14, itong mga angels, they are ministering spirits and they minister to the unbelievers. Yung word na minister doon, dito natin kinuha yung word na um, deacon. When we say deacon, okay, sila yung mga servant at hindi lang basta servant. They are ministering to high-end special clients. So meaning to say po, sila po ay napakatalino, napakagaling, maraming alam. So ito pong mga anghel po parang ganun. They are ministering to us, okay, for God's purpose. Kaya po, meron pong mga anghel na tumutulong sa atin pag tayo po ay nagbi-ministry. Okay? Pwede pong pinapalakas nila tayo, right? Pwedeng pinapalakas nila tayo mga kapatid. Ini-encourage, kagaya ni Jacob, okay, sa Old Testament, may anghel na nagpakita sa kanya, okay, binigyan ng pagkain, encourage siya, okay, toy, inising siya. So yung may mga anghel po na magko-comfort sa atin, okay, mag-minister sa atin mga kapatid. Okay? Yes po. Okay. Thank you for that question. Okay lang naman, okay? Wag lang tayong manghingi ng tulong sa angel. Alright. Iwasan natin to sa deliverance ministry, no? Na nagpe-pray tayo sa angel. Akala natin di tayo nagpe-pray pero nagpe-pray tayo. Uutusan natin yung anghel. Right? Um, ito argument din kasi ito, okay? Kung ang anghel ba dapat ay utusan o hindi. Kailangan ba nating utusan ng anghel? Right? Um, kailangan natin manghingi ng tulong sa anghel. Hindi. So, wag tayong manghingi ng tulong sa kanila, wag tayong mag-pray, tayo mag-ask. So, mag-ask tayo sa Panginoon. And it's, touch ni Holy Spirit. Kasi itong mga anghel din, ito rin ginagamit ng Lord. Okay, the Holy Spirit is, ano yun, ino-orchestrate sila, kinocommand din sila ng Panginoon, servant din sila ng Panginoon. Matik na sa Panginoon yun. Let's say, nangingi tayo ng tulong sa Panginoon. Hindi naman ang Panginoon ang bababa dito eh. Kaya ang maraming anghel, multitudes, okay, countless, thousands of thousands, sabi sa Revelation, they are countless. So, ibig sabihin yung mga angel servant, kung nagpe-pray tayo sa Panginoon, okay, ito po yung makikita natin sa spiritual realm. Pag nag-pray tayo sa Panginoon, ang sagot ng Panginoon, papadala niya yun sa anghel. Alright? May mababasa po kayo niyan. All throughout the Bible, gumagamit ang Panginoon ng anghel. Okay, mga utosan niya yun. So, it's okay. Okay, for me, it's okay. Lord, send out your angels to do this, Lord, to do this. But again, we need to be led by the Holy Spirit. May mga times kasi na hindi tayo nililid ni Holy Spirit na ipag-pray yan. May mga times na nililid tayo. Ang Holy Spirit ipag-pray yan mga. Alright? So it's
up to you and the Holy Spirit kung ano yung leading niya sa'yo sa prayer. Kasi iba-iba po ang prayer. Sabi sa Ephesians 6:18, pray, okay, with all kinds of prayers. Ibig sabihin po, iba-ibang uri ng panalangin. Pwedeng ganyan yung way ng Holy Spirit kung nasa buhay mo. Pwedeng gumamit siya ng alright? Aha. Ayan. Ano ba ba? Balik tayo dun sa, okay na ba F? Okay. Madalas kong ginagawa yan, alam mo saan? Madalas kong pinag-pray yan pag nagre-rebuke ako. Pag tuwing gabi or umaalis kami ni Sister Healy, Lord, we pray, God, surround our house with your angels. Sa pagbumotor namin, Lord, samahan kami ng mga anghel mo sa kalangitan. Mga ganong prayer. Pero hindi naman ganyan lagi ang prayer ko. May mga occasion lang na gano'n kasi ayun yung nasa-sense namin kay Holy Spirit na dapat ipag-pray na. Right? Ayun po. Okay. Any questions po? Balik tayo sa deliverance ministry. No? By the way, connected kasi ang pag-aaral ng angel at yung pag-aaral ng demons. Magkaibang subject sila, pero pareha sila. Ano sila, mag-connect sila. I don't see in the Bible, to be honest, I don't see in the Bible na pinagbabawal utusan ng anghel. Pero hindi rin naman sinabi sa Bible na utusan natin yung anghel. Okay? May mga kilala ako, okay? Ito, personal friends, teachers sa Bible school, tinuturo nila, ginagawa nila, sabi nila, utusan mo yung anghel mo. Kasi sabi sa Hebrews 1:14, they are servants, they are ministers to you. So ginagawa nilang servant talagang literally yung mga anghel. Okay? Yung po sa inyong gumagawa niyan, inutusan yung mga nasa deliverance. Angel of the Lord! Ipilipitin mo ang kamay ng demonyong ito. Okay? Kung nanonood kayo ng mga deliverance sa YouTube po, no, may mga ganyan pong scenario, inuutusan nila ang mga anghel. Pero again, the other side po, walang sinabi ang Bible na utusan. Okay? So may nag-argue doon, bawal utusan. May nagsasabi naman, wala naman sabi ang Bible na pinagbabawal. Okay? Dati ginagawa ko yan. Inutos ako yung mga anghel. Pero alam mo yun, pag nag-aaral ka ng Bible mas lumalalim ka na, gets mo. So binago ko. Okay? Ang ginawa ko, nangingi ako ng tulong sa Panginoon. Lord, send your angels. Ganun lang. Sa Panginoon ako maano. Hindi dun sa anghel. Alright? Sino po sa inyo dun? Sino po sa inyo ang may best argument na dapat utusan ng anghel? Pero po ba sa inyo dito ang, again, walang sinabi ang Bible na pinagbabawal tayo. So, it's up to you and the Holy Spirit kung ano yung leading ng Holy Spirit. I don't say na mali yung ginagawa nila, right? I don't say na mali. So again, wala kang sa Bible yan. Nagbabawal tayo. Walang mga tanong. Tuloy tayo. Siguro next subject to, no? Ang lobby ni Lord, itong angels are sent to minister to believers. Napakagat na pag-aralan to. Dapat alam natin to mga kapatid, na yung mga angels, pinadala ng Panginoon with a purpose para mag-minister sa atin. Sabi sa Hebrews, okay? Hebrews 1 verse 14. Okay? Sabi rin niya sa Psalm 34 verse 7, the angel of the Lord encamps around those who fear him and he delivers them. Okay? Um, I do believe in this Bible verse because it's in the Bible. Mas na-amaze ako nung na-experience ko to, mga kapatid. Right? Siguro yung ilan sa inyo alam naman, no, na totoong-totoo to. Bakit? In the past like 3 to 4 years, um, may mga angelic encounters din ako. Lalo na pag todo babad ako sa prayer and fasting. Alright? I encountered them. They even touched me. Alright? Tapos, merong, di ko alam kung anong klaseng anghel. Pero ang alam ko, they are ministering angels. One time, 2020, I believe, 2020 yan.
May anghel na nag-pray ako sa kwarto. Okay? Share ko sa inyo 'to 'no. May anghel na habang nag-pray ako, sabi ni Holy Spirit, may anghel na lalapit sa'yo. Si Holy Spirit mismo ang unang nagsalita sa akin. So, may anghel na lumapit nga. Tapos yung anghel na lumapit, pinakalala ni Holy Spirit. Si Holy Spirit nagpakilala. Hindi ko kinausap yung anghel. Ang anghel tahimik. Ang Holy Spirit mismo ang nagpapakilala. Itong anghel na 'to, ito yung makakasama mo sa ministry. Sinabi niya sa akin yung purpose ng angel na yon. Sabi ni Holy Spirit kung ano yung magiging trabaho ng anghel na yun sa ministry ko. Then may pinakalala na naman siyang isang angel, tatlong angels yung pinakalala niya. At sabihin ko sa inyo mga kapatid, for 3 years, okay, hindi ko sila inuutusan. Alright? Hindi ko sila inuutusan, hindi ko sila kinakausap, pero nakita ko yung purpose nila. Right? Um, Nagbago yung takbo ng ministry. Right? Tatlo yun, iba-ibang job description nun. Iba-ibang job description. As in, literally, as in parang grabe. Okay? They are truly ministering to every believer. Kung ano yung job description na sinabi ni Holy Spirit sa bawat angel na yon, okay? Ayun yung ginagawa ko ngayon. Okay? Kagaya nito, halimbawa, pagtuturo. Hindi man ako masyadong maano sa pagtuturo eh. Alright? Hindi naman. Okay, hindi nga ako teacher eh. Wala nga akong ano niyan eh, kurso diyan sa pagbagsak mo sa Isa sa mga sabi ni Holy Spirit, this is an angel will help you to teach. Alright. After nun, maniwala kayo sa hindi mga kapatid, ang dali kong pag-aralan yung pinapag-aralan ko, okay? Even sa pagtuturo, alright. Feel ko andun yung support ng Lord, ng Holy Spirit, at nandun yung angel na nag-minister. Again, okay, kaya-clear ko lang hindi ako nag-pray sa angel. Hindi ko siya sabi, Angel, tulungan mo ako, hindi. Sabi ko, Lord, minsan ko nga lang i-remind sarili ko na may angel pala ako eh. Minsan nire-remind lang ng Holy Spirit, may angel ka. Alright. Very clear pa tayo mga kapatid. Do not pray to angels. Hindi dapat tayo nagpe-pray sa kanila. Hindi dapat tayo nag-worship. Sabi dito sa point na to, angels are not to be worshipped. Hindi dapat sila wino-worship. So si Apostle John, nakakita ng angel, sabi sa Revelation 22:9, ginawa niya, lumuhod siya. Sabi ng angel sa kanya, wag mong gagawin niya, wag mo ka lumuhod sa akin, wag ka mag-worship sa akin, parehas lang tayong servants. Okay? Very clear mga kapatid. Do not ask your angel about the Bible. Do not talk to your angel. Okay, do not pray to your angel. Okay? Pag may nagpakita sa yung anghel at sabi ng anghel sa tuturuan kita, rebukein mo in Jesus name. Okay? Ang anghel po hindi po sila nagtuturo. All right? Hindi po sila teachers. Mga maliwanag kapatid. Okay? They can be used by God, okay? Pero hindi sila angels, hindi sila teachers, mga kapatid. All right? Very clear po ba tayo mga kapatid? Nakakabahala yun, no? Okay? Sabi, pag ganito, pag may nagsabi sa inyo na, kapatid, meron akong panibagong revelation, bagong turo, binigyan ng anghel. Binigyan ng anghel, okay, umiwas na po tayo dyan. Ang Panginoon po, bibigyan tayo ng teaching from the Bible, okay? From the Bible po mga kapatid. Okay, dear. Next, angels are very powerful. They are very powerful. Psalm 103 verse 20. Next, guardian angels. Patapos na to. Last slide na to. Guardian angels po. Walang specific, explicit na sinabi ang Bible na term na guardian angels. Pero yung idea ng guardian angels po, mababasa natin yun sa Psalm 91. Sabi ni Lord, for He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. And kung babasa rin tayo sa experience ng mga tao, marami pong mga tao ang nagpatotoo, countless people nagpatotoo na may nagligtas sa kanila. Alam naman demonyo magligtas. May mga bata, okay, batang nalaglag, pero hindi umiyak, hindi nasugatan, right? Could be an angel. Ang Panginoon, napakabuti. I believe it's part of His common grace to us. Okay? Part of His common grace na, ano mo yun,
Kahit di pa tayo ligtas, ang Panginoon gusto tayong gabayan, ingatan. Okay? It's part of His common grace. Next, Lucifer was a fallen angel. Yung word na Lucifer po, ito po ay nga, morning star. Okay? Siya po ay nasa langit. Okay? Pero nagrebelde siya sa Panginoon. May kasama siya mga anghel, 1/3 ng heaven. Okay? Binagsak sila. Si Lucifer po hindi pinalitan ng pangalan. Okay? Yung word na Satan, hindi po siya pangalan ng tao. Siya po ay job description. Alright? Ibig sabihin ng Satan po, yung word na Satan, first mention sa Bible niyan ay sa Deuteronomy. Okay? Again, ang pangalan ni Lucifer ay the same. Lucifer pa rin siya. Nasa heaven siya, Lucifer. Nung naging demonyo siya, Lucifer pa rin siya. Okay? Tiyatawag lang siya sa Hebrew na Satan. Ibig sabihin lang nun, to oppose or adversary. Alright? Ayun po. Ibang subject po yan. Doon po sa demonology po yan ang subject. Alright? So, then last, angels that have names in the Bible. Ito, tatlo lang po ang may pangalan na anghel sa langit. Ay, no, sa Bible. Michael, Gabriel, and Lucifer po. Okay? Michael, Gabriel, and Lucifer. Tatlo lang po. Kung babasahin niyo po yung Apocrypha, meron po dong Angel Raphael and Angel Uriel. Okay? Sa Apocrypha. Pero again, hindi po natin ginagamit yun. Kaya tatlo lang po binanggit sa Bible na may pangalan. Okay? So si Michael po ay warrior, si Gabriel messenger. Si Lucifer po ay isang cherub. Okay? Cherub po siya mga kapatid. Ganun po yung kanyang parang kind of angel niya. Cherub siya. Okay? Ayun. Bago kayo magtanong sa amin, tanong muna ako sa inyo. Okay? Tanong ako ayun Sino pong, gusto kong makita yung mga sagot ninyo. Pwede kayo mag-unmute. It is a branch of systematic theology that studies on the nature, characteristics, and roles of angels. Letter A, angelology. Letter B, angelology. Letter C, angelological. D, angelological. Ano pong sagot ninyo dyan? Ha? Ano, yung iba po, ano pong sagot nyo? Ano ba sagot ng iba? Letter A. Pwede manghula, pwede sa chat po. Yung iba B. Okay. Wala bang magkasagot ng A? Wala magkasagot ng C? Angelological? Okay. Ayan. Ang sagot po dyan ay tananeng. Ayan. Letter B. Angelology. Okay. Angelology is the study of angels. Okay. Ayun. Tapos na po, no? Kung may tanong po kayo, pwede kayo magtanong, mga kapatid.